Nasa 7 araw na lang ang natitira bago matapos ang kasunduan namin para sa kasal. Sa wakas, matatapos na ang 5 taong paghihirap. Ngunit sa sandaling ito, dumating ang aking asawa. Nakapajama siya at may hawak na alak, nakatingin sa akin mula sa itaas. Sinabi niyang pagkatapos ng kasunduan, kailangan kong umalis. Huwag akong maghintay na bumalik ang kanyang white moonlight. Ang kanyang mga mata ay malinaw na nakikita, tulad ng pagtingin sa isang luma at maruming tela. Wala akong kahit kaunting alon sa aking puso, tanging ang malapit na paglaya lamang. Ngunit hindi ko magawa na ipakitang halata. Ang babaeng ito ay napakasama. Ang 5 taon na ito ay mas masahol pa kaysa sa pagiging isang hangal. Kung makikita niya na sabik na akong umalis, hindi ko alam kung paano pa niya ako sasaktan. Agad kong inayos ang aking ekspresyon. Nagpakita ako ng isang malungkot na hitsura na may halong pagod at sinabi, umalis na ako Hindi ako makakaalis. Sa 5 taon na ito, binigyan mo ako ng pagkain at tirahan, pinatira mo ako sa napakagandang bahay. Kung hindi dahil sa iyo, hanggang ngayon ay magde-deliver pa rin ako gamit ang motor. Huwag kang mag-alala, hindi ko guguluhin ang relasyon mo kay ginoong mo. Ang kasunduan ay ang kasunduan. Gagawin ko ang sinabi ko. Habang sinasabi ko ito, naglabas ako ng 2 patak ng luha. Si Bainingning ay tila natigilan. Ang kanyang ekspresyon ay bahagyang hindi komportable. Pagkatapos ng lahat, sa 5 taon na ito, inalagaan ko ang kanyang buhay na parang isang nani. Ang mga detalye na naipon ko ay nakakaantig sa kanya. Ang kanyang boses ay hindi sinasadyang lumambot ng kaunti. Huwag kang mag-alala, ang 10 milyong ipinangako ko sa iyo, ibibigay ko sa iyo. Mamuhay ka ng maayos sa hinaharap, maghanap ka ng babaeng tapat sa iyo at magpakasal. Lumuluha ako sa pag-aantig, pagkatapos ay bumalik sa kwarto. Pagkasara ko ng pinto, halos masuntok ko ang hangin sa sobrang galit. Kung hindi ako natatakot na marinig niya, siguradong magtatawanan na ako ng malakas. Tinitigan ko ang hangin at ibinulong. Buwisit na babae, napakamasamang babae. Kahit magmura ako ng ilang oras, hindi pa rin ako makakaalis. Ang dalit na naipon sa 5 taon ay napakalaki. Habang nagmumura, nakatulog ako. Kahit sa panaginip ko, hinahampas ko siya ng wit. Kinabukasan ng umaga. Maaga akong nagising para magluto ng almusal. Nang ilagay ko ang mga pagkain sa mesa, gising na rin siya. Walang inikan sa aming dalawa. Ito ang pagkakaintindihan na nahubog sa loob ng 5 taon. Pagkatapos kumain, kinuha niya ang isang tseke na 5 milyon at itinulak ito sa akin. Ibigay ko muna sa iyo ang kalahati. Ang natitira ay ibibigay ko pagkatapos ng kasunduan. Kunin mo muna ito at bumili ka ng bahay. May mapupuntahan ka pagkalipat mo. Pagkatapos noon, umalis siya. Nang marinig ko ang pagbukas at pagsara ng pinto, kinuha ko ang tseke at uminom ng ilang malalaking sipsip. Ito ang pawis at dugo ng aking 5 taon. Totoong pawis at dugo. Bumili ng bahay. Ano pang bibilihin? Gusto kong lumayo sa babaeng ito para hindi niya ako mahanap kailanman. Sa araw na yon, hindi ako pumunta kahit saan. Inilabas ko ang lahat ng mga regalo at damit na ibinigay niya sa akin nitong mga nakaraang taon. Nakakasuka akong tingnan ang mga bagay na ito. Sinasabi niyang ibinibigay sa akin, ngunit ang mga sulat ng pag-ibig sa loob ay para sa kanyang white moonlight. Ang mga bagay ay parang maliit na bundok. Pagkatapos kong magligpit ng halos kalahating araw, tinawagan ko si Old Wang. Old Wang, mayroon akong isang batch ng mga luxury goods na ibebenta. Kaya mo ba? Si Old Wang ay kilala ko na sa loob ng maraming taon. Dati siyang may maliit na tindahan ng mga second-hand luxury goods. Sa mga taong ito, lahat ay dahil sa aking sipag at tiyaga. Ang kanyang tindahan ngayon ay isa sa mga nangunguna sa Jiangcheng. Maraming mga sikat na tao ang bumibili sa kanya. Sanay akong maging mahirap, lumaki ako sa isang orphanage. Mas mahalaga ang pera kaysa sa anumang bagay. Isang beses, nakita ko siyang itinapon ang isang branded bag na may kaunting gasgas sa isang kasambahay at sinabing itapon ito. Lumapit ako ng walang hiya at nagtanong, kung mayroon siyang mga bagay na hindi na kailangan, maaari ko bang tulungan siyang itapon ang mga iyon? Ang tingin niya sa akin noong panahong iyon ay puno ng pagkaawa. Siguro iniisip niya na kahit ang mga bagay na ito ay hindi na kailangan ng sinuman, hindi na ito pag-aagawan. Bumulong lang siya. Sige, ikaw na ang bahala dyan. Saka siya umalis. Ang mga kasambahay sa tabi ko ay halos magliyab na ang tingin sa akin. Paano ko hindi kukunin ang pagkakataong iyon? Ang mga taong may pera tulad niya ay basta na lang nagtatapon ng mga bag na nagkakahalaga ng daan-daang libo. Siguro hindi nila alam na maibebenta pa ito. Hindi ako tanga. Ang pagbebenta nito sa mga second-hand shop ay malaking kita na. Bagaman na pagkasunduan sa kontrata na bibigyan ako ng 50,000 bawat buwan para sa mga gastusin, sino ba ang magyayabang ng pera? Sa loob ng ilang taon, sa pagbebenta ko lang ng mga second-hand na gamit, halos 10 milyon na ang naipon ko. Hindi lang sa kanya, kundi pati na rin sa mga kaibigan niyang babae. Ang tanging mga bagay na ibinigay niya sa akin.
Hindi ko nagalaw noon, natatakot akong baka bigla siyang magpahanap. Ngunit ngayon, ilang araw na lang at aalis na ako. Ano pa ang dapat katakutan? Saka, ang silid kung saan nakalagay ang mga regalo, matagal na niyang hindi napasok. Hindi naman siguro siya magkakaroon ng biglaang ideya sa mga huling araw na ito. Nagpunta ako doon na may pag-asa. Kahit na mahuli ako, ang pinakamasama ay mapalo ako, hindi naman ako mamamatay. Dati, marami siyang kasambahay dito. Ako ang araw-araw na nakikipag-usap sa kanya, sinasabing marami sila at tsismoso. Tayo ay peking mag-asawa at natutulog sa magkaibang silid. Kung kumalat ang balita, mahirap ipaliwanag. Pagkatapos, lahat ng kasambahay ay pinaalis na. Paminsan-minsan lang akong nagpapapasok ng tagalinis. Ang 3 kainan ko ang ginagawa. Sa hapon, dumating si Old Wang dala ang kotse. Nang makita niyang nakatambak ang mga gamit sa sala, nanlaki ang mga mata niya. Boss, ang laki talaga ng iyong puhunan. Marami sa kanila ay mukhang bago pa. Ano ang ibig mong sabihin sa mukhang? Talagang bago naman talaga, binuksan lang ang packaging. Sige, sigurado akong bibigyan kita ng patas na presyo. Nag-usap kami ng halos 2 oras bago napagkasunduan ang presyo. Alam ko ang lahat ng ito, matagal na akong nasa industriyang ito. Hindi ako naniniwala na sinubukan akong lokohin ni Old Wang. Lumalabas na halos 60 milyon. Pinigilan ko ang aking kasiyahan at tumulong sa pagbubuhat ng mga gamit. Nang akma nang aalis si Old Wang, hinawakan ko ulit siya. Sandali. Mayroon pa akong isang batch ng high-end na damit. Mayroon ka bang paraan para maibenta ang mga ito? Nag-isip si Old Wang. Mayroon akong kaibigan na nagpapaupa ng mga high-end na damit. Ipapatingin ko sa kanya bukas. Agad akong pumayag. Ang lahat ng mga damit na ito ay binili niya ayon sa kagustuhan ng kanyang minamahal. Ang estilo ay napakamalinaw sa akin. Dati, hindi ko magalaw. Ngayon, maliban sa villa na ito, wala akong pakialam kung ano ang gagawin ko. Matagumpay ang lahat. Kinabukasan, kinuha na ng taong iyon ang lahat ng damit. Pinanatili ko lang ang ilang paborito niyang piraso. Para magmukhang mayroon pa rin siyang mga gamit. Noong gabing iyon, naghanda ako ng hapunan, at siya ay umuwi ng napakadatang. Amoy alak at halos hindi makalakad, dali-dali akong lumapit para alalayan siya. Natatakot akong bumagsak siya sa lupa, pero imbes na mahawakan ko siya, nasampal ako. Napilitan akong umiti at humingi ng tawad. Pasensya na, hindi ko sinasadyang hawakan kayo. Natatakot lang ako na baka kayo'y madapa. Maupo muna kayo sa sofa at magpahinga. Gagawan ko kayo ng sabaw pampagising. Pagtalikod ko, sa mga mata ko'y puno ng galit. Gusto ko siyang saksakin noon din pero hindi ko magawa. Huwag ninyong isipin na mahina siya dahil sa kanyang kaanyuan, kaya niyang bugbugin ang 2 na tulad ko. Maaaring magtanong ang iba. Bakit hindi mo lumaban? Hindi yan ganoon kadali. Noong unang beses akong dumating, nakita ko siyang lasing at nang lapitan ko siya, sinampal niya ako. Minura niya ako, sinabing, kahit ano ka pa, hindi ka karapat-dapat humawak sa akin. Noong pangalawa, hindi ako lumapit. Pero tumayo lang ako sa tabi at pinanood siyang bumagsak sa lupa. Tinanong ko, yun na ba'y, okay lang kayo? Ang resulta, pinagpumilit niya akong lumuhod at 10 beses niya akong hinampas. Habang hinahampas niya ako, sinasabi niya na kahit ang buhok ni Jin Cheng ay hindi ko pwedeng hawakan. Kung nakita niyang bumagsak ako, hindi ako dapat tumulong. Ito ang dahilan kung bakit, kahit alam kong sasaktan ako, lalapit pa rin ako. Naghinala ako na nang lokohin siya ng kanyang first love, nagkaroon siya ng schizophrenia. Dala ko ang sabaw na pampagising at inilagay sa mesa. Abay, luto na ang sabaw ninyo. Tuminala siya at tiningnan ako. Ang tingin niya ay bumagsak sa marka ng sampal sa aking mukha. Masakit ba? Hindi ako agad nakasagot. Kailan pa natutong mag-alala ang babaeng ito? Tinanong ko, mukha. Hindi po. Sanay na po ako. Maglalagay lang ako ng yelo mamaya. Inumin na po ninyo ang sabaw. Pupunta na po ako sa kusina para maglinis. Matagal niya akong tiningnan bago niya inumin ang sabaw at bumalik sa silid tulugan. Nakaligtas ako sa isang hininga. Hindi ko talaga maintindihan kung ano ang nangyayari sa kanya ngayon. Kagabi, nakipag-ugnayan ako sa dati kong kasamahan sa pag-deliver ng pagkain. At pinahanda ko sa kanya ang ilang bagay. Matagal ko na itong pinaplano. Nakita ko ito sa kanyang social media noon. Mayroon pa akong 5 araw bago ako umalis. Sa pag-asa para sa bagong buhay, mahimbing akong nakatulog. Kinabukasan, tulad ng dati, pagkatapos ng almusal, si Bai Ningbin ay nagpunta sa trabaho. Ang kakaiba, bago siya umalis ng bahay. Ang kanyang hininga ay malambot. Pupunta ako sa bahay ng kaibigan ko mamayang gabi. Hindi na ako uwi. Hindi pa ako nakakasagot, nagsara na ang pinto. Nagulat ako nang hawak ang tinapay. Ito ay napaka-imposible, ang araw ay sumikat sa kanluran. Dati, hindi siya umuwi. At hindi man lang niya ako binabati. Kailangan ko siyang hintayin na parang isang tanga, hindi makatulog. Mabuti na hindi siya uwi para hindi ko siya makita at mainis. Pagkatapos kong ayusin ang mga gamit,
Pumunta ako sa garahe at sumakay sa Mercedes na karaniwan kong ginagamit sa pamimili. Sa pag-alis na ito, malamang hindi na ako babalik pa. Nagmaneho ako papunta sa dating ampunan kung saan ako nanirahan. Ang lugar ay nawasak na. Pinalitan ng isang office building. Tanging ang 2 puno sa harapan ang natira na nagtataglay ng alaala ng aking buong kabataan. Nang makita ko ang mga puno, bigla kong naalala noong bata pa ako sa tuwing may darating na kukuha. Na mag-aampon, kaming grupo ng mga bata ay tahimik na nakatayo sa ilalim ng 2 puno na ito at naghihintay, pinapanood ang mga kasama naming bata na paisa-isang kinukuha. Sa huli palagi akong naiiwan. Noong mga panahong iyon, lagi kong tinatanong si Lolo Direktor, Lolo, bakit nila ako ayaw? Sumusunod naman ako. Lagi akong pinupunasan ng lola ng diyan sa ulo at sinasabi, napakaganda ng ating maliit na bayan, siguradong may kukuha sa'yo. Kapag paulit-ulit na ang tanong, at matagal na naghihintay, hindi na ako umaasa. Sa totoo lang, alam ko sa puso ko. Na 7 na ang edad ko nang pumasok ako sa orphanage. Hindi na ako bata, kaya natatakot silang hindi masanay. Walang mga melodramatic na kwento ng pagkilala sa mga malalayong kamag-anak. Isa lang akong batang walang nag-ampon. Ang aking mga magulang ay ordinaryong mamamayan. Hindi rin ako ang nawawalang anak ng isang mayamang pamilya. Dati, nagtitinda sila sa kalye sa tabi ng orphanage para mabuhay. Noong 5 taong gulang ako, alam niya na ang sakit niya ay parang isang bangin na walang hangganan. Gaano man karaming pera ang ilagay, baka hindi pa rin ito gumaling. Hindi ko akalain na sa huli, wala akong mapupuntahan kahit ako at ang aking ama. Ito ang kahirapan ng mahihirap. Kahit ang pagliligtas ng buhay ay kailangang pag-isipan. Pagkatapos pumanaw ang aking ina, mas lalong kakaunti ang pera ng aking ama. Nagtrabaho siya ng walang tigil, sa pag-asang magiging mas mabuti ang aking kinabukasan, at hindi na kailangang paghirapan ang mahirap na buhay tulad niya. Ngunit noong 7 taong gulang ako, habang nagmamaneho ng sirang van, siya ay sobrang inaantok at nakatulog. Bumangga siya sa isang pedestrian. Para makaiwas, napaharurot siya palayo. Bagaman nailigtas ang buhay ng pedestrian, siya ay nagkaroon ng paralysis sa lower limbs. Ang aking ama ay bumangga sa puno sa tabi ng daan at namatay. Pagkatapos, naibenta ang bahay upang makabawi ng pera sa pamilya ng nabangga. Noong 7 taong gulang ako, naging ulila ako at naghanap ng daan papunta sa orphanage. Lumuhod ako sa pintuan at nagmakaawa sa lola ng diyan na tanggapin ako. Nanatili ako doon hanggang 16 na taong gulang. Sa taong ito rin, pumanaw ang lola ng diyan. Nang wala na siyang nag-aalaga, ang ampunan ay ibinenta sa isang kumpanya ng real estate. Kinailangan kong magtrabaho para mabuhay. Hindi ako nakatapos ng high school, kaya mahirap makahanap ng desenteng trabaho. Nagbenta ako ng bulaklak, nagpunas ng dugo, at nagtinda sa kalye. Tumulong ako sa kusina. Halos lahat ng trabahong hindi nangangailangan ng espesyal na kasanayan, nagawa ko na. Gusto ko lang mabuhay ng maayos, kasama na ang aking mga magulang na napilitang lumayas. Hindi ako pumasok, tumingin lang ako mula sa malayo. Ang ilang mga alaala ng pagkabata na kasama ng mga magulang ay nakatago sa bahay na ito. Noong nakuha ng pamilya ang bahay, agad nilang ibinenta ito para makalikom ng pera para sa gamutan ng pasyente. Hindi ko sila masisi o mapuot. Umaasa lang ako na ang walang malay na biktima ay magiging maayos. Pagkatapos umalis sa lumang bahay, nagpunta ako sa lugar na pinupuntahan ng aking mga magulang. Ang abo ng aking ama ay nakuha ko mula sa ospital gamit ang unang perang kinita ko at pinagsama ko sila sa libing. Habang nakatingin sa unti-unting nalulunod na larawan sa lapida, hindi ko namalayan na tumulo na ang aking mga luha. Ama, ina, ito na ang huli kong pagbisita sa inyo. Sana hindi nyo isipin na hindi ako mabuting anak. Panginoon, bigyan niyo po ako ng gabay sa langit, naway maging maayos ang lahat. Hindi ko naman kagustuhang lumayo ng ganito. Ngunit ang pamilyang Bay ay may kapangyarihan dito, hindi ligtas manatili. Kailangan kong humanap ng lugar na hindi nila mahahanap. Gusto kong mamuhay ng maayos. Nakapagkwento ako ng higit pa sa mga nakalipas na 5 taon sa pag-upo ko dito. Nanay, tatay, paalam na. Pagkasabi ko, tumayo na ako. Lumakad ako papalayo ng hindi lumingon. Ang simoy ng hangin na umiihip sa mga puno, parang yakap ng aking mga magulang sa pagpaalam. Hindi ko na malilimutan ang kapwa ko sa ampunan. Noon pa man, dinala ng pamilya niya ang alak sa kabisera. Masyadong malayo. Hindi pa ako nakapunta doon kahit minsan. Kapag nagkaroon na ako ng kapayapaan, kailangan ko pa ring pumunta doon. Magbibigay ako ng respeto sa matanda. Salamat sa pagbibigay niya ng pagkain sa akin noon. Bumalik sa villa. Pagpasok ko para magluto ng hapunan, napagtanto ko. Hindi uwi ang babaeng iyon ngayong gabi. Wala rin akong ganang magluto. Nag-order na lang ako ng takeout para sa hapunan. Sa gabi, nakahiga ako sa kama, pabalik-balik, hindi makatulog. Hindi ko alam kung anong oras ako nakatulog.
Sa panaginip ko, nakita ko ang aking mga magulang at ang kapwa ko sa ampunan na nakangiti sa akin. Sinubukan kong abutin pero hindi ko sila mahawakan. Kinabukasan, nagising ako dahil sa pagkatok. Galit na galit ako sa isip ko. Wala akong gagawin ngayong araw. Gusto ko sana ng natural na paggising. Ngunit ang pangarap ko sa loob ng 5 taon ay biglang nawala. Pagbukas ko ng pinto at nakita ko ang malamig na mukha ni Baining Bin, biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Dali-dali akong nagbaba ng boses. Bay, pasensya na po. Magluluto na po ako ng almusal. Akala ko po ay dumiretso na kayo sa opisina. Hindi na kailangan. Kukunin ko lang ang isang dokumento. Nakita kong wala ka sa bahay. Inakala ko na hindi ka umuwi kagabi. Iniwan niya iyon at tumalikod na, nakasuot ng mataas na sapatos. Iniwan akong nakatayo roon, nananambak pa rin. Pagkatapos niyang umalis, hindi na rin ako makatulog. Lumabas ako para kunin ang mga gamit na napagkasunduan ko mula sa kaibigan ko. Humanap ako ng isang lugar na nakatago at itinago ko ito. Pagkatapos, nakipagkita ako sa pinakamalaking koneksyon sa Jiangsheng at tinapos ang oras ng pag-alis at lugar ng pagsakay sa barko. Nagbayad ako ng 500,000 yuan bilang paunang bayad. Pagkatapos kong tapusin ang lahat, bumalik ako sa villa. Malamig pa rin ang bahay. Walang anumang buhay. Sa hapunan, biglang nag-utos si Bai Lingdang. Bukas ng gabi, sa isang party, isuot mo ang asul na suit. Pagkatapos ng trabaho, ipapadala ko ang driver para sunduin ka. Biglang nag-init ang puso ko. Nako, nabenta ko na pala ang suit na yon matagal na. Pumilit akong magsalita. Bai, ang suit na yon. Hindi ko na po maisusuot iyon ngayon. Hindi naman ito kasinungalingan. Noong una akong dumating, masama ang lagay ko. Sa mga taong ito, regular ang pagkain ko at unti-unti akong tumaba. Ang suit na yon ay ginawa para sa akin noong una akong pumirma ng kontrata. Si Bai Yibing ay ibinaba ang kanyang mga kubyertos at tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa. Nakita niyang hindi ako nagsisinungaling at mahinahon niyang sinabi, hindi ko napansin dati. Talagang tumaba ka. Sa isip ko lang, hindi mo napansin? Tinignan mo lang ako bilang libangan at hindi mo talaga ako tiningnan. Bago pa ako makaisip ng iba pa. Dagdag niya pa, isuot mo na lang yung sa kwarto ko bukas, sigurado namang kasya yan. Nang marinig ko yon, yung hawak kong mangkok ay nagtunog sa lamesa. Nanigas ang buong katawan ko, nanginginig ang ngipin ko na parang hindi mapigilan. Nanginginig ang boses ko, hindi po yan masyadong angkop, tama po ba? Bibili na lang po ako ng sarili ko bukas. Nakita ni Baining Bing ang reaksyon ko, parang may naalala rin siya. Nanigas ang mukha niya at agad sinabing, kung sinabi kong isuot mo, isuot mo. Bakit ang dami mong satsot? Tapos tumayo na siya at umalis. Tinitigan ko ang kanyang likuran. Sa ilalim ng mga mata ko, bumabalik ang lahat, yung suit na yon, dati halos ikamatay ko dito sa mansion. Noong pirmado pa lang ang kasunduan, nakita ko yung suit na nalilipasan ng panahon, kaya hinawakan ko. Kinuha ko para ipalinis, noon inisip ko na inihanda niya talaga para sa akin, kaya pala ako natutuwa ng palihim. Mukhang mahal ang tela. Nang biglang dumating si Baining Bing, hindi ko siya kayang talunin. Anong silbi ng paghawak mo dyan, hayop? Sino nagsabi sa iyong hawakan mo siya? Bagay din ba sa iyong hawakan yan? Habang nagmumura siya, hinampas niya ako ng latigo. Pilit akong nagmamakaawa, wala siyang awa. Hanggang sa halos wala na akong hininga, saka lang siya tumigil. Makalipas ang ilang panahon, nalaman ko na. Iyon pala ang natitirang gamit ng white moonlight niya pagkatapos niyang umalis, ang singsing na kanilang engagement gift noon. Parehong pamilya nila ay may business partnership, pero sa araw ng engagement, direktang tumakas ang lalaki papunta sa ibang bansa. Sabi niya bata pa siya at ayaw niyang maikasal agad. Narinig ko lang ang lahat ng ito nang hindi sinasadya noong nag-uusap sila ng kanyang kaibigan. Noong araw na yon, tuluyan kong pinatay ang lahat ng hindi makatotohanang pangarap. Gusto ko na lang tahimik at maayos na hintayin matapos ang 5 taong kontrata. Kung pag-uusapan ang kontratang ito, ito ay bunga ng isang aksidente. 5 taon na ang nakalilipas, 20 pa lang ako noon. Pagkatapos ng ilang taong pakikipagsapalaran sa lipunan, alam na alam ko ang kahirapan ng kawalan ng edukasyon. Sa buong buhay ko, ang magagawa ko lang ay ang pinakamababang trabaho. Kumikita lang ng pinakamaliit na pera. Nagpasya akong mag-aral mag-isa para sa high school at kumuha ng college entrance exam. Para makapag-ipon ng pamasahe, nag-ipon ako para bumili ng electric scooter para mag-deliver. Noong panahong iyon, kasisimula pa lang ang mga platform. Kung tulad ko, magtatrabaho ng higit sa 10 oras bawat araw, ang buwanang kita ay halos 10,000. Kung mag-extra pa, aabot ng 20,000. Puno ako ng pag-asa para sa hinaharap. Mula noong umalis ako sa orphanage noong 16 na anyos ako, hindi ko naisip na susuko ako sa pag-aaral. Ngunit ang paghahatid ng mga order sa araw at pag-aaral sa gabi, ang aking katawan ay umabot na sa limitasyon.
Sa araw na yon, habang naghahatid ng pagkain, nawalan ako ng ulirat at bumangga sa isang sasakyan. Pagkakita ko sa logo ng sasakyan, nawala agad ang antok ko, kahit na may sugat ang braso ko, hindi ko na inisip. Sa isip ko, pinagalitan ko ang sarili ko ng 10,000 beses, Zuchen, bulag ka ba? Iyon pala ay isang Rolls Royce. Ngayon, tapos na ang lahat. Kahit na kinakabahan ako. Lumapit pa rin ako para tingnan kung maayos lang ang tao sa loob ng sasakyan. Bumaba ang driver. Tinignan ng lalaking nasa edad ang mga gasgas sa likuran ng kotse, hindi maganda ang tono niya. Binata, paano ka nagmamaneho? Hindi ka tumitingin sa daan? Hindi ako basta-basta. Tuloy-tuloy akong yumuko, pasensya na, ano ang gagawin ko? Gaano kaya kamahal ang pag-aayos? Tiyak na magbabayad ako. Iniisip ko na kung maganda ang ugali ko, baka hindi siya mahirapan sa akin na nagde-deliver. Maaaring hindi niya ako pahirapan bilang isang delivery rider. Nang makita ng driver na maayos ang ugali ko, lumuwag din ang tono niya. Sandali ka lang, magtatanong ako sa boss. Dito ko lang nalaman na driver lang siya. Dahan-dahang bumaba ang bintana ng kotse, nagpakita ng napakagandang mukha, nakasuot ng business attire. May dating siyang malamig at mapagmataas. Ang driver ay nagpapaliwanag ng sitwasyon sa kanya. Lumapit ako. Maingat kong sinabi, boss, pasensya na. Aksidente kong nabangga ang iyong sasakyan. Sabihin mo ang halaga ng kompensasyon, gagawa ako ng paraan para magbayad. Iniisip ko na baka lumambot ang puso ng babae. Kung magsasalita ako ng ilang magagandang salita, baka mapatawad niya ang kompensasyon ko. Ngunit tumingin lamang si Bai Ningbing sa akin. Mahina niyang iniutos, Kuya Bai, iwan mo ang kanyang contact information. Pagkatapos matukoy ang pinsala, ipagkaloob mo sa kanya na magbayad. Nang makita kong wala siyang anumang balak na lumambot, bumigat ang pakiramdam ko. Wala akong nagawa kundi tanggapin ito. Sa mga sumunod na araw, hindi ako mapakali. Hindi ako nakatulog ng maayos sa loob ng ilang araw. Hindi rin ako makapag-deliver ng pagkain. Matapos maghintay ng ilang araw ng walang balita, inisip ko na baka tinatamad na siyang makipag-usap sa akin at naghanda na akong tumanggap muli ng mga order. Nakarinig ako ng telepono. Pwede po bang magtanong kung si Emma Zhu ito? Ako po. Emma Zhu Chen, Emma Zhu. Natukoy na ang pinsala sa sasakyan. Maaari po bang pumunta kayo sa coffee shop sa ilalim ng gusali ng Naralo? Sige, papunta na ako. Mga kalahating oras ang biyahe. Sige, hihintayin kita sa labas. Habang papunta doon, kinakabahan ako. Ang pera para sa kotse na yon, malamang na mauubos ang lahat ng aking ipon. Hindi ko pa alam kung sapat na ito. Nakapagtanong na rin ako nitong mga nakaraang araw. Ang pag-aayos ng ganitong uri ng luxury car ay hindi bababa sa ilang daang libo. Ngunit ang aking ipon sa mga nakaraang taon. Kung makakaipon ako ng higit sa 10,000, yun na. Sa pagpunta sa lugar na may malaking kaba, pagkaparada ko ng kotse, nakita ko si Kuya Bai na naghihintay sa akin sa labas. Lumapit ako. Kuya Bai, magkano kaya ang pagtatantya ng pinsala? Umiti si Kuya Bai. Anzu, huwag kang magmadali. Naghihintay ang aming boss sa loob. Personal siyang makikipag-usap sa'yo. Pagkatapos niyang sabihin yon, nauuna siyang naglakad papasok sa coffee shop. Sumunod ako, nagdurugo ang puso ko. Isang tasa ng kape, malamang malaki na naman ang gastos. Pero hanggang ngayon, hindi ko na maiiwasan. Pumasok ako at umupo at umalis na si Kuya Bai. Si Bai Ningbing ay nakaupo sa tapat ko, dahan-dahang umiinom ng kape. Zhu, anong gusto mong inumin? Salamat, hindi na po. Pag-usapan na natin ang negosyo. Hindi siya sumagot, sa halip ay iniutos niya sa waiter. Bigyan mo rin ako ng isang tasa. Kung normal na panahon, kung may nag-anyaya sa akin na uminom ng kape, gaano ako kasaya. Pero ngayon, wala akong gana para dyan, Zhu. Ito ang report sa pag-estimate ng damage. Inilapit niya ang isang dokumento, sinulyapan ko ang numero sa itaas nito, at agad akong nanlaki ang mga mata. 850,000, ang numerong ito ay parang karayom na tumutusok sa aking mga mata, nakakasilaw. Sa pagtatrabaho ko ng maraming taon, nakapag-ipon lang ako ng 100,000 yuan sa pagtitipid. 850,000 na bayad. Kailan ko kaya ito mababayaran? Natapos mo na bang basahin, Zhu? Bai, ako'y tumigil, ang apelyido ko'y Bai. Bai Ningbing, Bai. Kailangan kong i-verify ang halagang ito. Bahala ka. Agad akong naglabas ng cellphone, naghanap ng kakilala na apprentice sa auto repair shop at pinadala ang mga detalye sa report para i-verify. Ang huling resulta ay, hindi talaga sila nagmamalabis, tama ang mga numero. Kumusta, Zhu? Bai? Okay ang halaga. Tiyak na babayaran ko ang iyong kawalan. Ngunit sa ngayon, mayroon lang akong 100,000. Pwede bang bayaran ng paunti-unti ang natitira? Hindi ako sinampal ni Bai Ningbing, sa halip ay nagbigay siya ng isa pang dokumento. Tinanggap ko ito at binuklat ang ilang pahina, agad na lumamig ang buong katawan ko. Malinaw na nakasulat doon ang lahat ng aking karanasan mula pagkabata.
Abay, ano ang ibig mong sabihin? Isa lang itong aksidente sa sasakyan, bakit kailangang siya sa atin ang lahat tungkol sa akin? Nagkakagulo ang isip ko. Hindi ko maintindihan kung ano ang gustong gawin ng babaeng ito. Anzu, bibigyan kita ng dalawang pagpipilian. Mahinahon niyang sinabi, na parang nagsasalita tungkol sa isang hindi mahalagang bagay. Ayon sa iyong sinabi. Unang bayaran ang 100,000 at ang natitirang 750,000 ay babayaran sa loob ng 1 taon. Kung hindi mabayaran ay dedemanda kita. Nagtataka akong tinanong ang pangalawa. Ako'y isang ordinaryong tao na walang magawa. Kung hindi ako mananakot o magnanakaw. Ang pagbabayad ng 750,000 sa 1 taon ay imposible. Pangalawa, pakasalan mo ako. Pumirma tayo ng kontrata. Maging asawa ko ng 5 taon. Automatikong mawawala ng bisa ang kontrata pagkatapos ng termino. Isang beses na ibibigay ko sa iyo ang 10 milyong yuan. Sa loob ng 5 taon, bibigyan pa kita ng 50,000 buwan-buwan para sa gastusin. Kung sinuman ang lumabag sa kontrata sa panahong ito, ang multa ay 20 milyong yuan. Tuminala siya at tinignan ako. Anzu, maaari kang umuwi at pag-isipan ito ng mabuti. Hindi mo kailangang magmadali sa pagsagot. Ang mga sumunod na pangyayari. Hindi na kailangang sabihin pa. Pinili ko ang pangalawang opsyon. Noon, ang iniisip ko, tulad ng lahat ng ng mga batang hindi pa nakakakita ng mundo, ay ang pag-asa na makakabangon ako sa pamamagitan ng kasal na ito at makapunta sa tuktok ng buhay. Ngunit ang matinding pagmamaltrato ay nagpatulog sa akin sa ospital ng halos kalahating buwan bago ako nakatayo. At ito rin ang nagpakagising sa akin. Kung alam ko lang na ganito ang buhay, kahit na nagbenta pa ako ng dugo at bato. Pipiliin ko sana ang unang plano. Ngunit sa ngayon, hindi na ako makatakas. Kaya tiisin ko na lang. Kahit na tumawag ako ng pulis, wala ring silbi. Hindi maipapaliwanag ang ganitong mga bagay. Lalo na't nariyan ang kanyang kapangyarihan, hindi ko talaga naisip na lumaban. Ang suntok na iyon ay nagbunga ng 1 milyong produksyon at kalahating buwan sa ospital. Ganap na malaya na. Lahat ng aking hindi makatotohanang pangarap. Sa araw ng family dinner, sinuot ko ang damit na nagpasuka sa akin. Hanggang sa kaibuturan ng aking kaluluwa. Samahan si Bai Ningbing pabalik sa lumang bahay ng pamilyang Bai. Nang makita ang mga kamag-anak, si Bai Ningbing ay nagpakita ng labis na pagiging maingat. Bihira ko siyang makitang ngumiti ng malambot. Hinawakan niya ang aking braso papasok. Sa buong katawan ko ay may pagtanggi, ngunit napipilitan akong ngumiti ng disente. Sa sandaling iyon, naramdaman kong parang ako ay isang aso na pinapatakbo ng amo na kailangang igalaw ang buntot sa lahat. Ang mga usapan sa paligid ko ay pumasok sa aking tainga. Hindi ko narinig ang anuman. Noong unang beses akong napunta dito, naharap sa mga panunuya, hindi ko napigilang makipagtalo. Ngunit ano ang nakuha ko? Si Bai Ningbing ay sumampal sa akin, sinabing huwag mo siyang dadalhin sa kahihiyan. Nag-iisa akong nakaupo sa isang sulok na walang nakakapansin, pinapanood ang masayang pamilya. Ang kasiyahan ng pagtitipon ng pamilya na ito ay hindi ko na naranasan mula noong ako ay 5 taong gulang. May isang kapatid na nagtatanong ng mga bagay. Narinig ko na ilang araw na lang at ikaw ay ipapatapon na. Hindi ko na kayo makikita sa hinaharap. Ang nagsasalita ay ang pinsan ni Bai Ningbing. Isang mayamang anak na walang silbi. Nang makita niyang hindi ako interesado na kausapin siya, naramdaman niyang nawalan siya ng interes. Naglakad siya palayo. Ang kasal namin ni Bai Ningbing ay kasal sa kasunduan. Ang mga miyembro ng pamilyang Bai ay may pagtingin sa akin. Noong una niya akong kinontak, nakita niya akong walang kapangyarihan at walang paraan, isang ulila. Hindi siya magiging banta sa malaking pamilya, isang piraso na kayang itapon anumang oras. Kailangan niya ako upang patatagin ang sitwasyon ng pamilyang Bai. Kapag bumalik na ang kanyang white moonlight, kung ito ay isang pag-aasawa na tunay na karapat-dapat, walang sinuman ang makakakaya sa kanya, dahil ang kanyang puso ay may ibang tao. Pagkatapos ng pagpapalitan ng mga salita, nagsilayasan ang iba. Ang aking bayarang biyenan ay nagsalita ng mahinahong sa unang pagkakataon. Xiao Chen, malapit nang matapos ang kasunduan ninyo ni Ningbing. Ano ang iyong mga plano para sa hinaharap? Naramdaman ko kaagad ang panlilinlang. Natatakot ang matandang ito na baka manatili ako kay Bai Ningbing. Kahit na ito ay isang kasal lamang sa kasunduan, kung magdulot ako ng kaguluhan. Hindi rin magiging maganda ang mukha ng pamilyang Bai. Tio, plano kong bumalik sa pag-aaral. Ang kaalaman ay nagbabago ng kapalaran. Mabuti, Tio, palagi akong naniniwala sa iyo. Magpursigi ka. Kung may problema ka, tawagin mo ako anumang oras. Puno ng pangungutya ang aking puso. Hindi ko ito sasabihin. Malamang na hindi mo ako mahahanap. Mas mabuti pang umalis na ako. Para sa mga taong tulad nila, ang mga patay lamang na ako ang pinakaligtas. Hindi ito magiging banta sa pamilyang Bai, at hindi rin ito mag-iwan ng anumang mansa kay Bai Ningbing. Tignan mo, ito ang tinatawag na mga upper class.
Ang pagtingin nila sa mga tao sa ibaba tulad namin. Sa daan pabalik, tiningnan ko ang mabilis na pagtakbo ng mga tanawin sa labas ng bintana. Sa pagbabalik tanaw sa 5 taon, naramdaman ko lamang na ako ay pagod na pagod at hindi makahinga. Mabuti na lang. Malapit na akong malaya. Hindi ko napansin habang nakatingin ako sa labas ng bintana. Ang mga mata ni Bai Ningbing ay nakatitig sa aking mukha, hindi lumalayo sa buong biyahe. Buong biyahe. Pagbalik sa villa, biglang nagsalita si Bai Ningbing. Zhou Chen, mayroong isang business cocktail party bukas ng gabi. Ipapadala ko si Uncle Bai para sunduin ka. Ang damit na ginawa para sa iyo ay darating bukas. Isusuot mo yan. Okay, Bai. Nakaratay sa kama, nakatingin ako sa kisam na gising. Habang papalapit ang araw ng pag-alis, mas lalong hindi mapakali ang puso ko. Sa cocktail party, si Bai Ningbing at ako ay nagsuot ng pinakamagandang damit. Ang mga tao sa paligid ay pinupuri kami sa harap namin na nagsasabing bagay kami sa isa't isa. Ang mga magagandang salita ay lumalabas na parang hindi importante, napaka-plastic. Ang tinatawag na business cocktail party ay walang iba kundi isang grupo ng mga mapagkunwaring tao na nagpupuri sa isa't isa. Nakakadiri isipin. Ang 10 dahilan kung bakit nila ako tinitingnan, 9 na beses ay binubulyawan nila ako sa isip, pero sa bibig, kaya nila akong purihin ng sobra. Humanap ako ng sulok kung saan walang tao at umupo, hawak ang isang baso ng red wine, tinitingnan ang grupo ng mga taong nagpapanggap. Buti na lang at walang madramang plot twist na bumabagsak na parang sa maikling pelikula. Pagkatapos ng lahat, kailangan ko pa ring bigyan ng mukha si Bai Ningbing. Walang sinuman ang lalaban para sa isang tulad kong hamak na lalaki at lalaitin ang pamilya Bai. Habang umiinom ako, isang babae na mukhang puting swan ang umupo sa tabi ko. Siya si Lin Xiaoxiao, ang best friend ni Bai Ningbing, ang prinsesa ng pamilyang Lin at ang nag-iisang tagapagmana ng kanilang pamilya. Siya lang ang kaibigan ni Bai Ningbing na hindi kailanman tumingin sa akin ng masama. Siya rin ang madalas tumulong sa akin sa pag-ipon ng mga lumang damit na hindi ko na ginagamit at ibinibigay sa akin. Para sa kanya, palagi akong may pasasalamat. Miss Lin, salamat sa iyong pag-aalaga sa loob ng 5 taon. Walang anuman, mabuti kang tao. Masaya akong makatulong sa iyo. Miss Lin, may isang bagay na matagal ko nang gustong itanong. 5 taon na tayong magkakilala. Madalas mo akong tulungan. Palagi akong nagtataka kung bakit. Siyempre, hindi ko naman akalain na magugustuhan ako ng isang dalagang tulad mo. Lalo pat mayroon kang friend. Isa rin itong business marriage. Tumawa si Lin Xiaoxiao. Alam kong darating din ang araw na itatanong mo ito. Sa totoo lang, nagkita na tayo dati pa, pero baka hindi mo na maalala. Nagkita na tayo. Kailan? Maraming taon na ang nakalipas. Kasama ko ang aking mga magulang noong bumisita kami sa orphanage kung saan ka nakatira para mamahagi ng mga kaloob. Noong panahong iyon, lahat ng bata ay nakapalibot sa aking mga magulang, naghihintay na maampon. Ikaw lang ang nakasandal sa puno. Hindi interesado sa mga ito. Dahil lang dito, tinanong ko ang matandang babae sa orphanage. Sinabi niya sa akin ang iyong kwento at hiniling niyang ampunin ka ng aming pamilya. Noong panahong iyon, iniisip ko, ang swerte ng mga bata na may kapatid na nagtatanggol sa kanila. Kaya namilit ako sa aking mga magulang na ampunin ka. Pero sa huli, hindi pumayag ang lolo ko. Naging ganyan na lang, kaya pala. Ganoon lang kasimple. Kung hindi lang ako pinigilan ng aking lolo, baka ngayon ay kapatid pa rin kita. Pagkatapos niyang sabihin yon, tumingin siya sa akin na may mapaglarong ngiti. Hindi ko man lang masabi. Lubos akong nagpapasalamat sa iyo. Sa loob ng 5 taon, ikaw ang tanging taong tapat na tinrato ako. Sana ay maging mapayapa at matupad ang iyong mga nais. Salamat. At naway maging maayos ang iyong hinaharap, walang anumang problema. Naghahanda na rin akong umalis sa banquet hall para huminga sa labas. Ang kapaligiran dito ay talagang nakakabigla. Biglang huminto si Zhou Chen at tumingin sa akin. Pangako mo sa akin, huwag mo siyang sasaktan. Noong araw na yon, iniwan siya ni Mujin sa kanyang kasal. Nagdulot iyon ng malaking pinsala sa kanya. Ang lahat ng kanyang ginawa sa iyo nitong mga nakaraang taon ay nakikita ko pero hindi talaga masama ang kanyang intensyon, Lin. Kung hindi mo naranasan ang hirap ng iba, huwag kang manghimasok sa paggagamot ng iba. Malumanay ang boses ko. Pero huwag kang mag-alala, hindi ko siya sasaktan. Pagkatapos ng lahat, ang pamilya Bai ay hindi ko kayang labanan. Pagkatapos kong sabihin yon, tumalikod na ako at umalis, ayokong magsalita pa. Tiningnan ni Lin Xiaoxiao ang aking likod, kinain niya ang mga salitang nais niyang sabihin. Tama. Lahat ay iniisip na si Bai Ningbing ay mapagkakatiwalaan, mabait at malumanay. Ito ang karaniwan niyang kilos sa harap ng mga tao. Ngunit ako lang, na nakikipag-ugnayan sa kanya araw at gabi sa loob ng 5 taon, ang nakakakita sa kabilang panig niya, karahasan, kasamaan, at ang kawalan ng pakialam sa ordinaryong tao na nakaukit sa kanyang buto.
Hindi nagtagal matapos umalis si Lin Xiaoxiao, lumapit si Bai Ningbin. Zuchen, ano ang pinag-usapan niyo ni Xiaoxiao kagabi? Nagulat ako. Hindi ko inaasahan na mapapansin niya kung sino ang kausap ko. Wala lang, nagpapasalamat lang ako sa kanyang tulong sa mga nakaraang taon. Sa pagtulong mo sa kanya. Paano ko hindi nalaman? Pagbibigay sa akin ng mga bagay na hindi na niyo kailangan. Ang mga bagay na yon ay walang silbi kung itatago. Hindi ito may tuturing na tulong. Bahala na. Tinatamad na akong mag-isip. Tumigil siya saglit at nagdagdag, pero paalalahanan kita. Lumayo ka kay Lin Xiaoxiao. Kung magkamali ang kanyang fiant, hindi magiging maganda para sa iyo at sa pamilya Lin. Huwag kang mag-alala, Yin Bai. Alam ko ang aking halaga. Hindi ko inisip na magpaparaya. Mga anak ng mayayaman na tulad ninyo ay hindi pwedeng pagkaisipan ng isang katulad kong taong mababa. Mas mabuti kung alam mo na. Sabi niya, nagdala siya ng 2 baso ng alak at binigyan ako ng isa. Salamat sa 5 taon na ito. Uminom tayo ng 1 baso. Mabait ka lang, Yin Bai. Sabay naming iniangat ang aming mga baso at inubos ang alak. Ang ininom ko ay hindi lang alak, kundi ang lahat ng pait at pagsisisi sa 5 taon na ito. Pagkatapos ng alak, magkatabi kaming umalis sa banquet hall. Malapit lang ang lugar, naghatid sa amin si Uncle Bai pabalik sa villa. Sa sasakyan, nakaramdam ako ng lagnat at may kakaiba. Pagpasok ng pinto, ang pakiramdam ng init ay lalong lumalakas. Ang pagnanasa sa aking katawan ay halos hindi na mapigilan. Kahit na mabagal ang aking reaksyon. Naintindihan ko na, nalason ako. Wala akong panahon para isipin kung sino ang naglason sa akin. Hindi ito pwedeng si Bai Ningbing, di ba? Pinilit kong tumayo papunta sa pinto, papunta sa ospital. Doon ko lang napagtanto na si Bai Ningbing sa sofa ay nasa parehong kalagayan ko. Baizong, maayos ka pa ba? Nalason kami. Pagbagsak ni Hua Yingang, yumakap na siya sa akin na parang octopus. Ang huling hibla ng pagtitimpi na hawak ko ay tuluyang naputol. Binuhat ko siya papasok sa kwarto. Napakalungkot na gabi. Kinabukasan, nagising ako gaya ng dati. Nanginginig at malambot ang mga muscles ko. Pagmulat ko, napatingin ako sa paligid, ang utak ko. Isang malakas na tunog. Hindi ito ang kwarto ko. Ito ang master bedroom. Ang kwarto ni Bai Lingbing. Paglingon ko, nakita ko si Bai Lingbing na natutulog sa tabi ko, may mga bakas pa ng luha sa kanyang mga mata. May mga mansa ng dugo sa bedsheet na nakakasakit sa aking mga mata. Nanindig ang lahat ng balahibo ko. Sa loob ng 5 taon, kapag hinahawakan ko siya, kinakaladkad niya ako. Gusto niyang maging malinis para sa kanyang unang pag-ibig. Kung magising siya, siguradong mamamatay ako dito. Dahan-dahan akong umalis sa kanyang tabi. Mabilis akong tumakbo pabalik sa sarili kong kwarto, kinuha ang usok na naihanda ko na, at bumalik sa pintuan ni Bai Lingbing. Sinindihan ko ang usok at umatras ako ng 3 hakbang. Ito talaga ang inihanda ko para sa pagtakas ngayong gabi. Hindi ko inaasahan na magagamit ko ito ng mas maaga. Pagkatapos ng mahigit kalahating oras, tinawag ko siya sa labas ng ilang beses. Walang gumalaw sa loob, kaya tuluyan na akong nakahinga ng maluwag. Nanghina ang mga binti ko at napaluhod ako. Basang-basa ng malamig na pawis ang likod ko. Para akong nakikipagkarera sa kamatayan kanina. Pagkatapos ng mahabang pagpapahinga, itinulak ko ang pinto at pumasok, kumpirmadong hindi siya magigising sa loob ng maikling panahon. Ang usok na ito ay tatagal lang ng 3 oras. Kinuha ko ulit ang gamot sa pagtulog na naihanda ko na, binuksan ang bibig niya at nilagay ko sa loob. Sa ganitong paraan, maaari kong matiyak na hindi siya magigising bago ako umalis ngayong gabi. Sa 5 taon na ito, hindi ko naapakang ang mga bakod na ito. Habang siya ay nahihilo at hindi makagalaw, minabuti ko nang tingnan ang paligid ng kwarto. Nakita ko sa hanger ang nakakasilaw na suit. Hinugot ko ito at kinuha ang gunting. Gupit-gupit ko ang suit at ibinato sa katawan ni Bai Ningbing. Ang sama ng loob at galit na nakakulong sa loob ng 5 taon ay biglang sumabog sa aking isipan. Nanginginig ang mga mata ko, sumigaw ako, Bai Ningbing, sabihin mo sa akin. Ano ba ang mali kong ginawa para tratuhin niyo ako ng ganito? Sa 5 taon na ito, lagi mo ba akong pinapahirapan? Sinampal mo ako ng 868 beses, tinamaan mo ako ng latigo ng 137 beses. Ang pinakamalupit na beses. Dahil lang sa isang piraso ng suot na ito, sinampal mo ako ng 84 na beses. Muntik na akong mamatay dito sa villa. Tignan mo ang mga marka sa likod ko. Isa ka bang tao? Sinadyang ko lang iharap ang likod ko sa surveillance camera na nakatago sa sulok ng dingding. Iyan ay ang nilagay niya para pigilan akong pumasok sa kwarto niya ng palihim kapag wala siya. Nagsigaw ako ng halos 1 oras. Nang unti-unting humupa ang galit sa aking dibdib, umupo ako sa tabi ng kama. Ang boses ko ay kasing lamig ng yelo. Bai Ningbing, sinira mo ang buhay ko, alam mo ba? Dati noong ako'y kukuha ng college entrance exam, matagal akong naghanda, pero isang aksidente lang ang sumira sa lahat.
Kasalanan ko ang pagbangga, hindi ko inisip na manisi. Kahit kinakailangan kong magtrabaho, babayaran kita. Pero noong araw na yon, dalawang pagpipilian ang ibinigay mo sa akin. Alam ko na hindi ko magagawa ang una, at ang pangalawa ay mukhang isang landas patungo sa pagkabihag. Maaari akong kumita ng malaking pera, maaari akong mabuhay ng mas madali. Kahit pa nga sabihin mong napakawalang kwenta ko, baka sakali. Na unti-unti kang magustuhan, kaya kong mahalin ka ng tuluyan. Nakakatawa, hindi ba? Paano magiging totoo ang mga pangarap ng mga hamak na tulad ko? Noong una akong dumating, sineseryoso ko ang pakikitungo sa'yo. Hindi mahalaga kung hindi mo ako gusto. Ikaw ang magbabayad at ako naman ay ang 5 taong kabataan ko. Isang patas na kasunduan. Ngunit hindi ko inasahan na sa ilalim ng iyong maganda at eleganteng mukha ay may nakatagong pusong ahas. Alam mo ba, noong nakaratay ako sa ospital ng kalahating buwan na yon, naisip kong tapusin na lang ang lahat kasama ka. Mas gugustuhin ko pang mamatay kung papatayin kita. Ngunit sa huli, nagpigil ako. Bakit? Bakit ko kailangang isakripisyo ang buhay ko dahil sa iyong kasalanan? Sa buong buhay ko, hindi pa ako nakalabas ng Jiangsheng. Kung mamatay ako ay magiging parang damo sa tabi ng kalsada, walang makakaalala. Ngunit ikaw, sasabihin ng lahat, si Bai Ningbin ay nagkasala sa pagtatago ng impormasyon, siya ay nahulog sa malalim na karimlan. Ako ang naging masamang lobo, walang sinuman ang malalaman kung ano ang ginawa mo sa akin. Ang iyong pamilya Bai ay kayang itago ang lahat ng balita. Kaya nagtiis ako ng 5 taon. Kung sinampal mo ang kaliwang pisngi ko, inilalapit ko pa ang kanan. Lahat ng ito ay para sa araw na ito. Mula noong 16 na ako, hindi na ako nagpaapi sa sinuman. Palagi akong naniniwala, kung ayaw mong yuyurakan ka, kailangan mong maging mas malupit at mas matatag kaysa sa iba. Kung may nanampal sa akin, bubutasin ko ang kanyang mga binti sa susunod na pagkakataon. Ang dugo ay babayaran ng dugo. Mata sa mata. Mahal kong Chairman Bai, ang mga pinsalang idinulot mo sa akin. Paano ko ito babayaran? Hindi kita papatayin dahil kung mamatay ka, wala na rin akong pag-asa. Ngunit kung minsan, ang mabuhay ay mas mahirap kaysa mamatay. Ang katapatan na pinaghirapan mong mapanatili para sa'yo. Ang kalinisang puri ni Jin Chengje ay napunta sa isang tulad kong hindi karapat-dapat. Anong klaseng pagkabagsak ang mararamdaman mo kapag nagising ka? Talaga akong sabik na naghihintay. Aking Chairman Bai, kung hindi nangyari ang kagabi. Dapat sana ay malaya na tayo ngayon. Ngunit nagbago na ang isip ko. Gusto kong mamuhay ka sa pagdurusa. Gusto kong mabuhay ng mas maluwalhati kaysa sa inyong lahat. Kung hindi ko aksidenteng narinig ang usapan ninyong mag-ama, naghahanda pa rin ako para sa mga darating na araw. Ngunit paano kayo naging ganyan? Gusto ninyo akong mawala ng walang ingay. Simula noon, nagplano na ako. Pagkatapos ng paghihiganti, alis ako. Pupunta ako sa lugar na hindi niyo ako mahahanap. Sasabihin ko lahat ng mga salitang naipon ko sa loob ng 5 taon. Sa halip, naging maluwag ang aking puso. Hindi ako pumunta kahit saan noong araw na yon. Nag-empake lang ako ng gamit sa villa. Lahat ng aking pag-aari ay isang backpack at isang baril na inihanda ko ng maaga. Ito ang kabayaran niya sa akin. Ito ang pinaghirapan kong pera sa loob ng 5 taon. Nang tingnan ko ang oras, pumasok ako sa kwarto ni Tang. Tiningnan ko ang babaeng walang malay sa kama at nagbigay ng malamig na utos, Bai Ningbin. Umalis na ako. Sana hindi na tayo magkita pang muli sa buong buhay natin. Pagkatapos kong magsalita, kinuha ko ang bag ko at nagtago sa malalaking dahon. 1 buwan ang lumipas. Halos mamatay ako sa pagpunta sa Southeast Asia. Ang paglalakbay na ito ay hindi madali, isang maling hakbang at maaari kang maging abo. Sa Blackstone Port, nakakuha ako ng bagong yi at bumili ng baril. Ang baril ay ang pundasyon ng isang lalaki. Ang dating Zuchen ay patay na. Ang ako ngayon ay tinatawag na Songkei. Nanatili ako sa lugar na yon ng 1 buwan. Matapos makumpirma na hindi ako sinusundan, saka ako naglakbay patungong Meibo. Sa mga araw na ito, patuloy kong binabantayan ang balita mula sa bansa. Gusto kong makita kung ano ang reaksyon ng pamilya Bai, kung ginamit nila ang opisyal na kapangyarihan upang hanapin ako. Ngunit walang balita. Siyempre, ganito ang kaso. Anong malaking pamilya ang magsasapubliko ng ganito? Tuluyan kong kinalimutan si Bai Ningbin at sinimulan kong habulin ang aking mga pangarap. Nang makarating ako sa Meibo, nanirahan ako sa San Diego. Ginamit ko ang pera upang bumili ng isang pwesto sa isang lokal na universidad. Hindi ito ang pinakamataas na paaralan, ngunit may magandang reputasyon. Pinili ko ang finance. Sa loob ng 5 taon sa pamilya Bai, hindi ko ito ganap na nakalimutan. Karamihan sa aking ipon ay ginugol ko sa pag-aaral. Gayunpaman, ako ay nag-aaral lamang ng sarili. Sa praktikal na aspeto, ako ay isang baguhan. Dito rin, nakilala ko ang isa pang tao na nagpabago sa aking buhay, Yan Wenzhong. Siya ay isang pangalawang henerasyon na Chinese-American. Nagtatrabaho siya sa isang maliit na kumpanya ng securities sa lokalidad. Nakatira siya sa tabi ko.
Parehong Chinese ang mga mukha. Lagi kaming nagkakasalubong kapag lumalabas kami. Nagkakilala kami pagkatapos ng ilang pag-uusap. Pareho kaming interesado sa pananalapi. Marami kaming pag-uusapan, mula sa pandaigdigang sitwasyon hanggang sa pag-unlad ng negosyo. Nagbayad pa ako ng pribadong investigador upang siya satin ang kanyang background. Pagkatapos makumpirma na wala siyang problema, tunay akong nagtiwala at nakipagsapalaran sa kanya. Nang maglaon, nagtulungan kaming magtayo ng sarili naming kumpanya sa pamumuhunan. Tinawag itong Arctic New Capital. Sa pamamagitan ng pagiging Amerikano ni Yan Wenzhong, mabilis na naging matatag ang kumpanya. Ilang beses kaming malaking namuhunan sa mga kumpanyang internet at lumaki ang aming katanyagan. Siya ang nasa harapan, nagpapakita. Nagtago ako sa likod at nagpatakbo. 5 taon ang lumipas at ang aking buhay ay naging ganap na matatag. Ang mga hindi kaaya-ayang alaala na dala ni Bai Ningbing ay unti-unting nawala o sa halip sinadya kong hindi ito isipin. Sa mga taong ito, nakilala ko ang maraming magagandang babae, ngunit hindi ko kailanman naglakas loob na pumasok sa kasal. Ang 5 taon ay nag-iwan hindi lamang ng mga peklat sa aking katawan, kundi pati na rin ang psikolohikal na sugat na nakaukit sa aking mga buto. Hindi ito basta-basta kayang mapawi ng oras. Nagsimula pa akong regular na kumonsulta sa isang psychologist. Nang unti-unti nang bumubuti ang aking kalagayan, ang taong ayaw kong makita ay biglang lumitaw sa harap ko. Zhou Chen, matagal na tayong hindi nagkita. Matagal na tayong hindi nagkita. Hindi ko akalain na 5 taon na. Patrician Bai ay nakahanap pa rin sa akin. Ang aming pakikipag-ugnayan ay naging malayo, parehong may pag-ingat. Ngunit hindi na ako takot sa pamilya Bai. Ang mga bodyguards na may hawak na baril sa aking tabi ay nagbibigay sa akin ng sapat na kumpiyansa. Mahigpit ang hawak ko. Simula noong sumikat ang kumpanya, palagi na lang akong naghahanap ng bodyguards. 5 taon na ang ginugol ko at hindi mabilang na tao at yaman. Paano ako hindi makakahanap? Gusto mo talaga akong paluin, Boss Bai? May halong pag-arte ang boses niya. Nagpakita ng bahid ng pag-aalinlangan sa mukha ni Bai Ningbing. Bigla niyang naalala ang mga sinabi ko sa CZ noon. Zhou Chen, hindi ako nandito para maghiganti. Gusto kong umuwi ka at maging ama ng mga bata. Tumawa ako noon. Bai Ningbing, may problema ba sa utak mo? Sa tingin mo ba gusto kong maging bigla ang ama? Ito ang anak mo, tunay mong anak. Sa tingin mo ba ako ang magiging tagapagmana? Iniwan ka ba ni Jin Cheng Judge mo kaya humanap ka sa akin? Hindi kami nagsama. Lumubog ang boses niya. Pagkatapos mong umalis, hinanap din kita, gusto kitang pahirapan. Totoong nag-propose sa akin si Jin Cheng. Sinabi niyang hindi niya problema na ikinasal na ako. Ngunit ang pag-iwan niya sa akin noon. Nag-iwan ito ng malaking trauma sa akin. Naging pandiri ako sa lahat ng lalaki, kaya ko nagawa ang mga yon sa'yo. Oh, parang magkatulad pala tayo. Ang mga ginawa mo sa akin ay nagdulot din sa akin ng kawalan ng interes sa mga babae. Maaari mo bang pakinggan muna ako? Nagmadali siya. Nang maglaon, nalaman kong buntis ako. Alam kong sayo ito. Gusto ko sanang ipagpalaglag, ngunit sinabi ng doktor na ito na ang tanging pagkakataon ko. Sa buhay ko na maging isang ina, kung ipagpalaglag ko ito, hindi na ako muling magkakaanak at kambal pa. Oh, tapos, walang pakialam ang mukha ko. Ang kanyang pagwawalang bahala ay nagpagalit sa kanya. Nataas ang kanyang boses. Zhou Chen, nakikinig ka ba sa akin? Bai Ningbing, wala akong interes sa'yo, lalo na sa mga anak mo. Lumayo ka sa akin mula ngayon. Naaalala ko pa rin ang 868 na sampal na utang mo sa akin. 137 na latay. Umalis ka na bago ko pa mapigilan ang sarili ko at makipag-ayos sa'yo. Pagkatapos kong sabihin yon, tumalikod ako at umalis, hindi na siya pinansin. Pagkatapos noon, itinaas ko ang antas ng seguridad. At hindi na ako basta-basta lumabas. Gaano kalupit ang mga pamamaraan ng babaeng iyon? Alam ko kaysa kaninuman, hindi ako naglakas loob na maging kampante. Makalipas ang ilang panahon, hindi na lumitaw si Bai Ningbing at dahan-dahan akong nag-relax. Isang gabi, nakita ko siyang may dalang 2 batang mukhang anghel na nakatayo sa harap ng bahay ko habang pabalik ako sa villa kasama ang aking assistant para kumuha ng mga dokumento. Nang makita niya ako, agad niyang itinaas ang kanyang boses. Zhou Chen, may iba ka palang babae. Naramdaman ko lang na walang saysay. Lumamig ang mukha niya. Bai Ningbing, kung may problema ka, magpatingin ka. Walang pakialam kung may iba akong babae. Tama na, itigil na natin yan. Ito ang mga anak mo. Kailangan nila ng ama. Ibaba niya ang ulo at hinila ang 2 bata. Pingping, Anan, tawagin niyo si tatay. Siguro dahil masyado akong galit kanina, ang 2 bata ay nagtago sa likuran niya, humihikbi, at mahinang sumigaw. Tatay, hindi pa masyadong malinaw ang pagbigkas. Wala man lang emosyon sa aking mukha. Hindi man lang sumasagot, agad na namula ang mga mata ng 2 bata nang makita akong hindi ko sila kilala, at napuno ng luha ang kanilang mga mata.
Nanginginig sa galit si Baining Bin, binuksan ang bibig at nagmura, ikaw ay isang tunay na halimaw. Hindi mo kilala ang sarili mong mga anak. Baining Bin, ano ang relasyon natin? Alam nating pareho. Sa tingin mo ba ay magpapaloko pa rin ako sa'yo na parang isang tanga? Zuchen, iniisip mo ba na ang mga bata ang umiiyak para sa tatay at gusto kong hanapin ka? Kung hindi ka naniniwala, magpadna test ka. Nang lumabas ang resulta, para akong nakakita ng multo. Malinaw na nakasulat sa itim at puti, ang dalawang bata ay tunay kong anak. Kailangan mo silang kilalanin. Lumaki ako sa isang welfare institution, kaya alam na alam ko kung ano ang pakiramdam ng walang magulang. Nais ni Baining Bin na umuwi ako upang alagaan ang mga bata. Hindi ko na inisip at tumanggi ako. Sa ibang bansa, ang pamilya Bai ay hindi makakagalaw sa daye. Sa kasalukuyan, kung talagang umuwi ako ay magiging parang karne sa sangkalan, hawak nila ang aking kapalaran. Sa huli, si Baining Bin ang sumuko. Binili niya sa mataas na presyo ang villa sa tabi ng akin. Kami ay naghiwalay lamang ng isang tulay. At sabay na inalagaan ang dalawang bata. Sa pangalan lamang ng mga bata, ayoko noong una. Napareho silang Bai. Sa huli, napagkasunduan namin ang isa ay sa akin. At ang isa ay sa kanya. Zhu Ping'an, Bai Ping'an. Naging malapit kami ng mga bata mula sa pagiging magkakakilala. Nakipaglaro ako sa kanila, nakipagdrawing sa kanila. Nanood ng cartoons kasama sila. Lahat ng init na hinangad ko noong bata pa ako ay ibinigay ko sa kanila. Wala kaming pag-ibig sa pagitan ko at ni Baining Bin. Ngunit sa aming pagmamalasakit sa dalawang bata, wala kaming pinagkaiba. Habang lumalaki ang mga bata araw-araw, ang aming relasyon ay nanatili sa parehong lugar, hindi mabuti o masama. Para kaming mga estranghero na nakatira sa ilalim ng parehong bubong. Tanging tuwing balak kong makipag-date, si Baining Bin ay laging nakikialam. Baining Bin, may sakit ka ba? Normal lang na ako ay isang lalaki na may pisyolohikal na pangangailangan. Maaari kang pumunta sa akin. Para siyang nakikipag-usap sa opisina. Hindi ko pinapayagan na makipag-date ka sa ibang babae. Hindi mo ba kinamumuhian ang mga lalaki? Hindi kita kinamumuhian. Tumingin siya sa akin, wala na sa kanyang mga mata ang dating kasungitan. Alam kong hindi maganda ang aking mental na kalagayan noon at sobra kitang nasaktan. Nangako ako sa'yo. Nababayaran ko ang lahat. Ganito na lang, pinananatili namin ang aming relasyon na hindi tiyak. Walang pag-ibig, tanging ang pinakadiretsong ugnayan sa pagitan ng lalaki at babae. Sa totoo lang, kami pa rin ay legal na mag-asawa. Ang sertipiko ng kasal na nakuha namin noon, laging nasa kamay ko, hindi kailanman nawala. Ang sampal na ipinahid niya sa mukha ko noon, ang latay na ipinahid niya sa katawan ko, nailagay ko na rin. Ngunit ang paraan ng pagbabayad ay ganap na naiba sa aking orihinal na plano. 2 tao na may sugat sa puso. Ang nabuhay ng ganito sa loob ng mahabang panahon. Noong 60 taong gulang ako, sa tulong ng 2 bata. Nagkaroon kami ng pangalawang kasal. Dumating din si Lin Xiaoxiao noong araw ng kasal. Umiti siya nang makita ako. Hindi ko akalain na ang pilay na palaka na tulad mo ay nakakuha talaga ng magandang babae. Umiti lang ako at hindi sumagot. Ang batang lalaki ay nagtagumpay laban sa maganda at mayaman. Parang isang kumpletong maalamat na kwento na mayroong masasayang wakas. Pero kung magkakaroon man ng pagkakataon na ulitin ang buhay, pipiliin ko ang unang plano. Kahit na gumastos ako ng malaki at nagsumikap ng husto para mabayaran ang utang. Dahil ang buhay na ganoon, ay ako mismo ang magpapasya. Buong teksto tapos na.